po ba? Doon, sa simbahan. Pero huwag kang pumila. Nasa yun ang Espiritu ng Diyos eh. Huwag mo lang pilahan yung Praise the Lord! Amen! Buhalin niya lang mo. Anong meron doon sa hinahawakan mo? Nang wala sa'yo na tinanggap mo wala sa Diyos. Wala pa ang Diyos sa harapan mo. Habangkat hindi pa ito yung tamang panahon. Pero taglay mo na siya sa Espiritu at katotohanan. Praise the Lord! Amen! Magdala ka pa po ng kagaya mo, Nay. Pupuksan at gigisingin din yan ng Diyos. Ako lamang po ay nandito para magsabi, pero hindi po ako tinatanggap ninyo. Tumanggap din po ako wala sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Ha? Sanip na pipila tayo doon, marami na tayong magagawa eh. Magbasa kayo ng Biblia. Noon si Pablo ay nakulong. Ano ang nagbukas ng pintong bakal? Ha? Mga awitin, makalangin. Pagsamahan mo pa ng palakpak yan. At pagsigaw ng Amen, Hallelujah, praise the Lord. Ha? Gaano ka powerful? Praise the Lord! Amen! Nay, ilang taon po ang gusto niyong manatili sa mundo? Ilang taon pa po? Hindi po, honestly, ito po yung usapang makatotohanan. Ilan pong taon ang naisip niyong gusto niyong ilagay sa mundo? Wala ka pong alam? Naku, Nay. Sabihin ko sa'yo, habang pa ng isang buhay mo. Amen! Praise the Lord! Amen! Tumawag si nanay kanina, medyo natatakot siya eh. Pero sinabi ko, mapapala ng isang buhay, walang taong gusto agad mamatay. Yun lamang mga walang silbi na sa buhay. Tama po ba? Yung mga wala na lang kabuluhan na sinasabing gusto ko na mamatay. Kasi wala na silang mapuntahan. Pero kapag ikaw ay may tinanggap mula sa Diyos, palagi kang may gustong puntahan. Praise the Lord! Amen! Kapag gusto mong dali ng Diyos, sa bawat hakbang mo, may gusto kang puntahan para dali ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Ako na nanay. Kung kailan gusto ko mabuhay, ayaw ko mamatay. Ayaw ko. Kung buhay ang dala ko, gusto kong manatiling buhay para sa mga patay. Praise the Lord! Amen! Ito po yun. Ito po yun. Hindi ako natatakot kumalibot. Hindi ako natatakot mabungi. Hindi ako natatakot pumuti ang buhok. Saka nakakita na matanda na nasasalita pa. Gusto ko mangyari sa akin yun. Praise the Lord! Amen! Gusto ko mangyari sa akin yun. At kahit matanda na ako, at nagbago ng physical appearance ko, ang puso ko mananatiling nagbibigay buhay sa lahat ng lugar. Praise the Lord! Amen! Hindi lang po Pilipinas. Ang yabang ko na eh. Huwag natin suluhin ang Diyos. Share natin ito sa iba. Sa tulog na pananampalataya, sa loob ng ating iglesia ang kinalakihan ay dali natin ang buhay na si Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Bakit hindi kaya sabihin ang katotohanan? Bakit kailangan paligoy-liguyin? Ah! May alam ka sa katotohanan, sabihin mo ang buong katotohanan, wag mo nang paabay ng kwento. Ang katotohanan, si Jesus, ang dapat tanggapin ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. At oras na tinanggap mo ang banal na Espiritu, magagawa mo ang lahat ng bagay. Praise the Lord! Amen! Sa halip na pagkukulang ng panahon ng mahabang oras ng pagpila, ipaunawa sa tao ang kahulugan ng pagtanggap sa banal na Espiritu.
Yun ang pinakamahalaga. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya walang taong sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia, ng pinipilahan, doon mo makikita ang napakaraming mga taong may sakit. Ha? Hindi makalaya sa sakit. Kasi hindi masumpungan. Yun ang bibigay ng kagalingan. Napakahirap abutin ng Diyos. Kasi yun yung iyong pananampalataya. Mahawak ka doon. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan nagawa ko. Kailangan kita ngayon na, banal na Espiritu, maghari ka sa buhay ko. Praise the Lord. Amen. Hindi ba ibigay ng Diyos ang Holy Spirit sa taong hingi? Ibibigay ng Diyos. Kaya nga si Jesus napako sa krus para tanggapin natin ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hindi mapapanahamin ang banal na Espiritu kung si Jesus ay hindi muna namatay at nabuhay ikatlong araw. Nang mabuhay si Jesus sa ikatlong araw, bagamat talagang ang Diyos ay mananatiling Diyos, ibinigay si Jesus bilang bugtong na anak. At ang Espiritu na dapat taglayin ng tao ay hindi tinatanggap ng tao sapagkat hindi na ipauunawa sa tao na ang dapat niyang hangarin ay ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Amen. Pinagdidikdikan ba yan sa loob ng bahay dalanginan? Kapag yan ay ginawa, ang banal na Espiritu ay pinaunawa at ang tao ay nagbalik loob sa Diyos at hiningi ang banal na Espiritu. Buhay. Bawat titingan ng tao, makikita mo, buhay. Praise the Lord. Amen. Kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu, hindi ka kaya magiging masaya. Hindi ka kaya lulundag sa tuwa. Lulundag ka, kaya magkakagulo doon sa lugar na yun na kung saan tinanggap ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Amen. Kaya yan. Kung anong gusto mong pasasalamat sapagkat tinanggap mo ang banal na Espiritu, gagawin mo yan. Sapagkat wala kang pwedeng ibayad dyan. Sapagkat ang lahat ng bagay na tinatanggap mo ay mula sa Diyos. Sisigaw ka, tatalon ka, para iparating mo sa Diyos ang pasasalamat sapagkat tinanggap mo ang banal na Espiritu. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pero tingnan mo ang mga mananampalatayang patay, napakatahimik yan. Ha? Ay na. Pero paglabas ng simbahan, ang pag-uusapan niya yung kapitbahay niya. Ha? Yung utang na hindi na nakabayad sa kanya. Paglabas ng pintuan, yung kaaway niya, nakasabay niya sa paglabas ng pintuan. Pero ang aral, magmahalan, makipaglason doon sa kaaway. At palibas sa patay. Ang patay ba makakarinig? Hindi. Amen? Praise the Lord. Amen. Bakit nagkaganon ang loob ng simbahan? Bakit? Tayo po, ang tunay na iglesia, hindi man nakalagay sa simbahan natin ang iglesia ni Kristo na pagkakakilanlan, pero sa Biblia, tayo ay iglesia ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang taong tumatanggap kay Jesus at sumusunod kay Jesus at tunay na nakipag-isa na sa Diyos ay mga iglesia ni Kristo. Praise the Lord. Amen.
Ha? Kaya kung sila ay iglesia ni Kristo, at inangkin na ang pagka-iglesia ni Kristo, iglesia din tayo ni Kristo. Praise the Lord. Amen. Yun lamang, hayaan na natin kung ano ang kanilang pananaw sa kanilang pagiging iglesia. Ha? Diyos ang bahala sa kanila. Ang tayo ang asipin at asikasuhin natin ay tinanggap natin ang pagiging iglesia ni Kristo. Isabuhay natin ito. Praise the Lord. Amen. Ay, salamat ha. Salamat. Sino ba ang bubuhay sa mga patay? Tayo rin. Tayo rin ang binuhay ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Gusto ko pasalamatan ka. Say, gusto ko makakita ng matanda dito. Kasi puro bata ka nakikinig dito eh. Puro bata. Kapag may gulang na ang nandito at naniwala, hindi ka kaya ngingiti sa mga huling araw ng buhay mo. Hindi kaya patuloy ang ngiti na yan sapagkat magpapasalamat ka sa Diyos na buhay yung faith mo. Praise the Lord. Amen. Hayagan po sinasabi ko sa inyo. Iwasan niyo na pong pumila doon. Kada linggo, dala ka ng isa rito. Sasabihin ko po sa inyo, yan ang pinaka-the best na magagawa mo bago ka bawian ng buhay. Praise the Lord. Amen. Kung hindi po totoo ito sinasabi ko, ngayon pa lang manginig na ako sa pagkakatayo ko rito. Ngayon pa lang po, kunin na ng Diyos ang buhay ko. Kaysa mailigaw ko kayo kung mali ang sinasabi ko. Ngayon pa lang po. Tulog na pananampalataya na kabila. Kaya mga sakit at karamdaman hanggang sa namatay ay hindi gumaling. Pagkat wala sa inyo ang buhay. Hindi ibinigay ng Diyos sapagkat kayo ay nanatiling patay. Praise the Lord. Amen. Ang nagbibigay buhay ay ang banal na Espiritu. Na kapag tinanggap ng tao, kahit sino ka pa, pwede kang maging instrumento ng kagalingan ng kapwa mo maging ang sarili mo. Praise the Lord. Amen. At dito po, ang unang-unang pagagalingin sa iyo ay ang spiritual. Ang relasyon mo sa Diyos ang unang-unang bibigyan ng pansin sa iyo. Hindi ang physical. Aayusin ang relasyon mo sa Diyos. Dahil ikaw mismo ang siyang aayos ng physical na problema ng katawan mo. Praise the Lord. Amen. Lahat kayo magiging manggagamot. Bakit? Kapag ayos ang relasyon mo sa Diyos at ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo, magagawa mo ang ginawa ni Jesus. Ano yun? Ng gamot. Ganun pa man kung hindi mo tagla yung gift na yun, buhay yung faith mo. At bahala ang Diyos gumamit ng taong siyang hahawak sa katawan mo. Para bumaling ka. Bumalik ka ang daman ka. Ha? Huwag masyado ng problema. Walang pera. Pera. Oo, napakalaga ng pera talaga. Ha? Mahalaga yan. Ibinibigay ng Diyos yan. Lord, wala akong pera. Sabihin mo naman sa kaibigan ko, magpadala siya. Purihin na Diyos! Praise the Lord. Amen.